tataka ka. Bakit nga ba parang namamasa-masa yung masilya o kaya naman pintura? Bakit nga ba parang hindi natutuyuan? Bakit nga ba hindi dumidikit yung pintura? Hindi dumidikit yung masilya? At saka mabilis siya magpulbos. At the same time, pagka hinaplos mo na ganyan, parang natutuklap ka agad. Sunod mo na yung oras at nakuha mo na yung araw na pwede mo na siyang gawin. So dalawa yung magiging proseso natin dyan. Meron tayo skim coat na pwede mo na i-direct yan, na kung saan yan po yung mga bagong mga materyales ngayon na lumalabas. Meron din naman yung sinusunod pa rin natin yung nauna. Nilalason natin yan, pinaprimeran, tapos mamasilyahin. Yun yung mga proseso na ginagawa natin. Medyo pricey din sa materials kasi medyo magdadagdag tayo doon. Para sa akin, okay na okay pa rin ako doon. Kasi nga, yung assurance nandun eh. Yung seguridad nandun. Pwede lahat ng bagay kung talagang gugustuhin mong gawin. Gandang umaga. Puyat tayo dahil sa event natin kahapon. Tara, at dito ako sa Osmeña ngayon. Bigyan ko kayo ng update dito. Osmeña project natin. Ayan. So, ayan. Nalilisa ko na dito sa part na to. Then dito naman, ayan, nagawa na yung bar counter natin o yung nook bar natin. Tapos yung wine shelves. Ito matatapos na ito kagad. Then kagaya din na ito. Actually halos finalization lang naman na kami. Kasi ito ilalagay lang naman na yung tiles niya, fluted panel niya. And then okay na. So yun lang. Tapos yung mga takip na bali, bubugahan lang naman na yung mga yun. Para makompleto na. Yung kagandahan niya pag naka-offset eh. Pag naka-offset. So bali, ang ganda niya tingnan. So dito sa part na to, ayan, pinapagawa ko na rin yung hambar na pina-adjust natin. Kasi sabi nga ni Madam gusto niya yung mas maliit na kung saan nasa 70 cm na lang. Kasi dati nasa 80 cm, napakalaki. Kaya yung ginagawa na ni Bro Ryan. Bali, babarnish na lang din namin para makompleta na. So ito pala, tinatanong nila saan daw namin nabili. Actually walang mga haspi-haspi to. Kumbaga yung natural lang na uri ng kahoy. Yan ang ginawa namin para mas maging presentable siya. Hina-haspen namin kagaya ganyan. Ayan. So artificial lang po yan. Pero wood talaga siya. Kumbaga yung haspen na artificial. Yung natural kasi makikita mo, normal lang talaga yung mga ganito lang. Pero yung mga ganito, kami na akong gumagawa niya. So gamit lang dyan, yung basahan lang. Kaya nga, ayan, nagiging consistent kami sa part na pagde-design ng mga wood kasi kailangan natin palabasin yung ganda ng wood. So, dito naman, ito lang naman, kitchen lang naman na. So, ito magkakaroon tayo ng tutorial na ito. Ayan, gamit ang Bostik. Ayan, so, shoutout sa Bostik ulit. Maraming salamat. So, ang ginagawa namin, grinagrind namin yan para pumantay. Bali, lahat ng plywood kasi hindi mo masasabi na ayos yan. O kaya naman walang bukol-bukol. Pupunta tayo sa kabila. Tayo plus 5 bigay distansya tayo kasi ito buddy, pagilid ka buddy. Mamay sanduhin niya tayo eh. Dito tayo magpapark, meron din doon. Kung iaabot ko naman dito, abot din naman yun. Doon na si Raven, malayo na. So ito, tatapusin na namin yung firewall. Bali na
Antayin na natin o kaya na abot na natin yung curing time nung para sa may bintana na pinasintahan natin. Pag curing time tinatawag yan ay yung kumbaga kung pwede na siyang masilyahin, pwede na siyang pinturahan. Kasi meron tayong sinusunod na curing time pagdating sa ganitong trabaho. Okay, so pag-uusapan natin yung kung paano ba pipinturahan ang basal na semento o kaya naman basal na bahay. Pag sinasabay kasi nating basal ay ito po yung isang uri ng bahay na wala pang pintura. Kumbaga nakikita mo semento pa lang siya o kaya natapos na napalitadahan. Ano nga ba yung proseso na ginagawa natin dyan? Dito sa part na to, pinasintahan natin yan, ibig sabihin bago ulit. Kumbaga sariwa ulit yung semento, sariwa ulit yung buhangin. Ngayon, kapag kasariwa na ganyan, ibig sabihin yan mga kamusta, kailangan mong antayin yung natawag natin na curing time. Pagka yung curing time na yan, naman kung kailan siya pwedeng gawin, kung kailan siya pwedeng masilyahin, pwede siyang primeran, dapat sinusunod natin yan. Kailan ba at anong time ba pwedeng gawin mga basal na bahay o kaya basal na pagpipintura? Basal na bahay na yan, dapat antayin mo na kahit nasa 14 up to 25 days bago mo siya gawin. Ngayon, pagka nasunod mo na yung oras at nakuha mo na yung araw na pwede mo na siyang gawin mga kamusta. So dalawa yung magiging proseso natin dyan. Meron tayo skim coat na pwede mo na i-direct yan, na kung saan yan po yung mga bagong mga materyales ngayon na lumalabas. Meron din naman yung sinusunod pa rin natin yung nauna. Nilalason natin yan, pinaprimeran, tapos mamasilyahin. So yun yung mga proseso na ginagawa natin. Pero kahit na anong proseso po yan, kailangan mo antayin yung curing time na yan. Kasi pag oras na hindi mo inantay yung curing time na yan, yun yung sinasabi ko na doble trabaho. Alam niyo kung bakit? Tataka ka, bakit nga ba parang namamasa-masa yung masilya o kaya naman pintura? Bakit nga ba parang hindi natutuyuan? Bakit nga ba hindi dumidikit yung pintura? Hindi dumidikit yung masilya? At saka mabilis siya magpulbos at the same time, kumbaga pagka hinaplos mo na ganyan, parang natutuklap ka agad. So yun yung mga maaari mong ma-encounter pagdating ng time na akala mo tapos na, yun pa pala uulitin mo ulit kasi hindi mo nasunod yung curing time na yan. So yung pagkukuha ng mga curing time na yan mga kamusta, o kaya naman yung tamang oras na yan, malaking bagay po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ka na madodoble yung oras mo, hindi na madodoble yung materyales na gagamitin mo. Kagaya nito, papatayuan mo ng scaffolding, maya maya pagka nagkamali yan, patayuan mo ulit ng scaffolding. So malaking bagay po yun, lalo na kung ikaw ay nagre-renta ng mga scaffoldings o kaya naman tungtungan. So malaking bagay po yun. At saka takaw sa oras na kung saan mauubusan ka talaga ng oras dyan pagdating ng time na paulit-ulit mo siyang gagawin. Kaya malaking bagay mga kamusta, no? Kung yung sinabi ko kanina na skim coat o kaya naman yung old na pamamaraan o kaya naman traditional way, sa amin traditional way malaking bagay pa rin ho yun. Kahit sabihin mo na makalumang pamamaraan, yun pa rin ho yung ginagamit namin kasi yun po proven and tested na. So nasubukan na rin ho namin yung mga ibang pamamaraan na kung saan lumalabas na mga bagong mga teknolohiya ngayon o kaya naman kagamitan o kaya naman materyales para sa mga bahay natin. Masasabi ko na mas okay pa rin yung dati. Kung matrabaho man, maproseso man, medyo pricey din sa materials kasi medyo magdadagdag tayo doon. Pero para sa akin, okay pa rin ako doon. Kasi nga, yung assurance nandun yung seguridad nandun. Hindi ka na magdadalawang isip na kahit sabihin mo na gagastos ka ng materyales at saka mas matatagalin yung trabaho, okay lang din naman yon. At least hindi yung doble trabaho, hindi yung babalik-balikan mo, kasi nga nagkakaroon ng problema yung mga ganyang bagay kapag ka nagkakamali ka talaga sa proseso at hindi mo sinusunod yung tamang oras at tamang araw na pwede mo siyang trabahuin. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mo pwede na nagmamadali ka lagi. Hindi mo pwede na yan ay sasabihin mo na pwede na o kaya naman okay na yan. So hindi yun po pwede mga kamusta, no? So kailangan mo sundin kung ano yung proseso na dapat mong gawin. Ayan, no? Tatapusin na ho namin yan. Namasilyahan na rin ho. Nakaprepare na rin ho yan. Kaya nga po
diretso finish na ho namin to bago baklas yung scaffoldings natin. So dito sa harap naman, ayan, tinatapos na lang yung tiles installation natin. Bali kompleto naman na yun. Bali dyan naman na lahat, no? At dito bubuga na sila para sa cabinet natin. So primer, epoxy primer po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo lagi, napakamahal na materyales pagdating sa ganitong uri ng trabaho. Halos parehas lang naman sila kung sakaling ito ay laminated o kaya naman pintura. So sa pintura sa amin hindi kami gumagamit ng roller o kaya brush lang, kasi yung quality kailangan natin i-meet yan. Kung talagang gusto mo na maganda yung kalalabasan ng trabaho mo, dapat maganda rin yung kalalabasan o kaya maganda yung trabaho. So lagi ko sinasabi, right materials, tapos tamang tao din nagagawa. Dito naman sa kabila, ito nagbubuhos na kami dito sa site. Ayan, tropa. Ayan. Bali, nagbubuhos na kami dito. Yung tatlong electrician natin, sila yung nagbubuhos. Hindi na electrician ng mga hindi electrician ng applyan ng mga to eh. Dapat helper eh. Pala mo ng electrician. Pala naman na itong mga electrician. Imbes na helper yung gagawa, wala na. Wala na kasing helper eh. Puro skilled na yun nandito. Kasi nga wala nang gaano gagawin yung mga helper natin dito. Nasa Bambang, nasa ibang project natin. Kaya nga tulong-tulungan na lang nila to. Kasi konti lang naman yung bubuhusan natin. Okay. So bali yan lang naman na hanggang dito. Tapos sa side na. At parang uulan na naman. Yan ang problema natin yan. So dito sa kabila, dito sa loob, yun yung mga trabaho nila sa labas. Bali doon na sila gumagawa. Tapos pakompletoy lang naman na yan. And sa taas, yung tiles installation natin, natapos lang naman na ng tropa. Sila Jess tsaka si Reggie. Ayan. So okay na. Ito, iwan mo muna tong isang part na. Yes, sir. At doon sa kabila naman, okay na rin. Yung mga accent lang naman na. Tapos yung pintura niya, ito, finalization lang naman na. Kasi dito, okay naman na ito eh. Kaso nga lang, may pinapa-finalize lang ako. Ayan o. Diba, linis. So dito sa part na to kasi, iba yung accent niya. Tapos dito naman, fluted na po. Dito, sa kabila, masters. Yung masters, okay na rin. Yan. So napakalinis tingnan. Okay. At yung pintuan natin ayos na rin, lagi kong sinasabi, pwede lahat ng bagay na kung talagang gugustuhin mong gawin. Ayan. Yan. So walang imposible, kakayanin lahat yan. Basta gusto mong gawin, magagawa mo. So ito, kakalasin na namin mamaya to. At pwede naman ng kalasin. So natapos naman na yung retouch na pinapa-retouch ko. Kaya okay na. So tara, manananghalian muna tayo. Natin kung gano'n kahaba yung traffic. At motor, pinilip na pala. Pwede!